Nag-iwan si Wunwi ng isang marka sa ilalim ng mesa, at agad itong nakilala ng isang nakatatanda bilang mystic skill na ginagamit upang makipag-ugnayan sa demon worship ang Divine Fire Sect. Tinanong niya si Wunwi kung iyon ang dahilan kung bakit siya naroon. Sagot ni Wunwi, kailangang malaman ng mga nasa kawalang pag-asa na siya, ang Junior Heavenly Demon, ay naririto pa rin. Samantala, si Spidey ay nakaupo sa itaas ng puno, iniisip na 10 araw na siyang walang nakikitang kaina-hinalang aktibidad. Nagtataka siya kung gaano pa katagal ang kailangan niyang magbantay. Ngunit biglang may nakita siya, isang uniforme ng Huangqiang Sect. Napaisip siya kung bakit may isang miyembro ng pamilya Tang ang nakasuot nito, ngunit agad niyang nakilala ito bilang ang first young lady na si Gyujin. Sinabi ni Spidey na dahil anak ni Sanong si Gyujin, tiyak na may plano kung magkikita sila. Ang salitang, anak, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang damdamin, at sinabi niyang sana'y ligtas at maayos ang bata. Ngunit agad din niyang naalala na hindi ito ang tamang oras, kaya nagdesisyon siyang kunin ang pagkakataong makuha ang pabor ng Junior Lord. Dumaikit siya sa gilid ng pader at narinig niya si Sanong na tinatanong si Gyujin kung balak ba nitong saksakin ang puso ng sariling ina. Naguluhan si Spidey, at sumagot si Gyujin na mas maliit pa rin ito kumpara sa dami ng beses na sinakta ni Sanong si Wunwi, lalo na't ngayon ay iniutos nito ang pagkulong at pagpapagutom sa kanya. Sinabi ni Sanong na huwag mag-alala si Gyujin tungkol doon dahil mayroon namang tumutulong kay Wunwi ng palihim. Nakita si Gyujin na nanginginig sa galit, at sinabihan siya ni Sanong na magtuon na lamang sa nalalapit na pagbisita ng Dark Sovereign. Binagsak ni Gyujin ang mesa at galit na tinanong kung sa tingin ba ni Sanong ay iyon ay sapat na dahilan para trituhin si Wunwi ng ganoon. Sigurado siyang hindi alam ni Sanong na may tumutulong kay Wunwi, at sinubukan lamang nitong patayin siya. Nagtaka si Sanong kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala ni Gyujin para sa isang bastardo, gayong siya ay sariling laman at dugo ni Sanong. Galit na sumagot si Gyujin, sinasabing ang palaging sinasabi ni Sanong ay, bastardo, ito, bastardo, iyon, at hindi pa rin siya nagbabago. Idinagdag ni Gyujin na wala siyang ibang magagawa kundi ihayag ang. Nagmamakaawa si Sanong, sinasabing maghintay si Gyujin habang galit itong lumabas ng gusali. Sinabi ni Sanong na ang pagiging makatarungan ni Gyujin ang kanyang kahinaan mula pa noong bata, ngunit lalo itong lumala mula nang pumasok siya sa Huangqiang Sect. Nagtataka si Sanong kung paano makukuha ni Gyujin ang posisyon bilang tagapagmana kung ganito ang kanyang ugali. Samantala, nagtataka si Spidey kung paano niya ito iuulat dahil ang tanging malinaw ay napakagulo ng pamilyang ito. Tumayo si Sanong at sumigaw, sinasabing kasalanan ito ng bastardo, at hindi na kailangang maghintay pa para sa pagbisita ng Dark Sovereign. Tinanong niya kung may tao sa labas, sabay sabing aalis siya. Sinabi ni Spidey na kung aalis ngayon si Sanong, malamang pupunta ito sa isang mangkukulam. Sa training area, sinabi ni Wunwi na 10 araw na mula nang inukit niya ang summoning order mark sa tavern, ngunit wala pa ring tugon. Kahit sa loob ng county, ang contact ng demon-worshipping Divine Fire Sect ay dapat may impormasyon ukol sa deployment. Maaaring umatras ang contact o hindi sila makakilos ng malaya dahil sa ilang restriction. Malinaw na hindi maganda ang sitwasyon para sa magkabilang panig, at kung hindi siya magpapalakas agad, lalo lamang itong lalala. Sinabi ni Gon na mahusay ang ginawa ni Wunwi at napansin niyang magaling din si Wunwi sa paggaya ng weapon arts. Tinanong ni Wunwi kung naiinis si Gon, at sinabi ni Gon na para sa isang miyembro ng Tang Clan, ang pag-aaral ng weapon arts bago ang assassination at poison arts ay hindi niya maintindihan. Sinabi ni Wunwi na masyadong makitid ang isip ng mga Tang Clan bastardo. Dagdag pa niya, ang dispersing flower staff technique ay isa ring martial art ng Tang Clan, kaya't ito ay hinati-hati sa mga bahagi. Nagulat si Gon na napansin agad ito ni Wunwi, at sinabi ni Wunwi, hindi ba ako ang kahangahangang estudyante mo na natututo ng 10 bagay kapag itinuro mo ang isa? Sabay turo sa sarili ng may pagmamalaki. Nadismaya si Gon, sinasabing kailangan ni Wunwi ng kaunting kabab ang loob. Ipinaliwanag ni Wunwi na dahil maraming sekta ang sinusubukang ipahayag ang kanilang pagkaunawa sa martial arts sa pamamagitan ng mga partikular na anyo,
ang mga galaw ng kanilang mga teknik ay madalas na nagiging labis na komplikado. Gayunpaman, kilala ang Tang Clan para sa kanilang assassination techniques at poison arts, dalawang martial arts na gumagamit ng kagamitan. Dahil dito, ang sistema ng Tang Clan ay hinati ang kanilang mga teknik sa mga bahagi upang kahit anong kagamitan ang gamitin, maaari nilang ipagpatuloy ang susunod na hakbang. Habang ang martial arts ng Tang Clan ay hindi kaakit-akit, binabawi naman ito ng pagiging praktikal. Idinagdag ni Wunwi na ang sistema ng Tang Clan ay batayan para sa matagumpay na pagpatay at epektibong paggamit ng lason. Ngunit ang Heavenly Demon's Nine Swords ng kanyang master, na nais niyang matutunan, ay isa ring signature technique na hinati sa mga bahagi. Maaaring maging kapaki-pakinabang ang sistema ng Tang Clan upang mas epektibong magamit ang teknik ng kanyang master na dati pangarap lamang niya. Humingi ng paumanhin si Wunwi kay Gon, ngunit sinabi niyang kailangang maghintay ang assassination techniques at poison arts. Nagdududa si Gon kung ano ang plano ni Wunwi at sinabing dumating na si Gyujin. Nagsimula nang magbalik tanaw si Wunwi sa mga alaala ng orihinal na may-ari ng katawan at naalala niyang ang kanyang nakatatandang kapatid na babae lamang ang nagtrato sa kanya bilang tunay na pamilya. Matibay ang pagkakaukit nito sa natitirang alaala ng katawan, at kahit pagkatapos niyang kontrolin ito, nakatanggap siya ng maraming liham mula kay Gyujin. Ang lahat ng liham ay puno ng pag-aalala at pagmamahal, at umaasa siyang magiging maayos ang relasyon nila ni Gyujin. Gayunpaman, plano niyang maging mortal na kaaway ni Sanong at iniisip niya kung mananatili si Gyujin sa panig ni Sanong matapos iyon. Sinabi ni Gon na ngayong araw ay kailangang umikot si Wunwi upang batiin ang mga nakatatanda sa angkan, at babalik si Gon kinabukasan. Napabuntong hininga si Wunwi, sinasabing tila mahirap ang gagawin niya, at kailangan niyang magmadali sa kanyang mga plano. Sinabi ni Gon na mukhang uunahin muna ni Wunwi ang negosyo bago dumating ang kanyang nakatatandang kapatid. Tinanong ni Gon kung ito ang bagay na sinabi ni Wunwi na sisimulan niya ngayong araw. Tumugon si Wunwi, nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ni Gon sa sisimulan, dahil tapos na ito. Biglang nag-cut ang eksena kay Yu Chang na tinatanong si Hyung Sam kung nakastik ito sa pill creation method sa loob ng 10 araw. Sumagot si Hyung Sam ng oo, at direktang sinabi ni Yu Chang na tama siya. Inihagis ni Yu Chang ang isang bag ng pera kay Hyung Sam, na agad naman itong pinasalamatan at mabilis na umalis. Pagkatapos, tinawag ni Yu Chang si Moong, na tinanong kung siya lang ba ang kailangang mag-alaga kay Wunwi. Sinabi ni Yu Chang na oo, dahil si Wunwi ay kumokonsumo ng madness poison sa loob ng 10 araw na sunod-sunod. Tiniyak niyang ganap na itong kumalat sa sistema ni Wunwi. Kahit na mapansin ito ng tagapagtaguyod ni Wunwi at subukang i-detoxify ito, mahihirapan silang ganap na maibalik si Wunwi sa dati bago ang pagbisita ng Dark Sovereign. Sinabi ni Yu Chang na ipinadala si Gon bilang tagapagturo para magmukhang maayos ang sitwasyon, ngunit nakakagulat ang effort na inilalagay ni Gon sa pagtuturo kay Wunwi. Kahit si Gon ay inabot ng 8 buong araw upang matutunan ang mga porma ng shadow steps. Kahit gaano pa man magsikap si Wunwi sa pagsasanay, sigurado si Yu Chang na halos isa lang ang maipapasa niyang porma bago dumating ang Dark Sovereign. Ang tunay na isyu, ayon kay Yu Chang, ay ang nakatatandang kapatid ni Wunwi. Narinig niyang pag-uwi ni Gyujin, agad itong nakipagtalo kay Sanong, na maaaring magdulot ng aberya sa mga kasalukuyang plano ni Yu Chang. Kapag tumuntong si Gyujin sa edad na 30, opisyal siyang magiging tagapagmana ng Nine Dragons branch ng pamilya. Ngunit sobra ang simpatsya ni Gyujin upang maging leader ng sangay ng pamilya ng Tang Clan. Hindi rin niya natutunan ang martial arts ng Tang Clan at agad na sumali sa Huangchang sect. Kahit ganito, naging tagapagmana siya ng Nine Dragons branch. Napangiti si Yu Chang habang tumitingin sa langit, sinasabing dapat siya ang naroon. May dumating, sinasabing may liham mula sa White Pavilion. Pinapasok ito ni Yu Chang, ngunit tila kinakabahan ang lalaki habang iniaabot ang liham. Tinanong ni Yu Chang kung ano ang problema, sabay sinabing iabot sa kanya ang liham. Nang buksan niya ito, nakita niyang naglalaman ito ng mga mura mula kay Wunwi, na tila iniimbitahan siyang maglaban.
Hinawakan ni Yu Chang ang kanyang galit, nagtatanong kung ang madness poison ba ay nagsisimula ng magkabisa. Sinabi niyang maaaring plano ito ng tagapagtaguyod ni Wunwei, isang bitag na magpapakawala ng lason upang magdulot ng galit kapag binuksan ang liham, isang bagay na madaling gawin sa kanilang angkan. Subalit nang siyasatin ang loob ng liham, wala itong espesyal na bitag. Sinabi lamang ni Wunwei na nais niyang ayusin ang kanilang masalimuot na relasyon bilang magkapatid, at nais niyang maibsan ang anumang sama ng loob tulad ng mga martial artist, sa pamamagitan ng isang sparring. Sinabi ni Yu Chang na malinaw na nagtatangka si Wunwei ng isang panlilinlang, at kailangan niyang gawing tantungan si Wunwei sa harap ng Dark Sovereign upang maging pundasyon ng kanyang meteoric rise. Sinabi ni Yu Chang kay Hyang Sam na natanggap niya ang liham at nagpapasalamat siya sa mungkahi ni Wunwei, ngunit tinatanggihan niya ang hamon. Isang oras matapos iyon, sumagot ulit si Wunwei, na halos tawagin lang si Yu Chang na, isang pangkaraniwang tauhan. Tumawa si Yu Chang ng galit, sinasabing nagmamadali si Wunwei at malamang magpapadala pa ito ng mga bagay. Inutusan niyang simulan ng tanggihan ang mga liham ni Wunwei mula ngayon. Kinabukasan, paggising ni Yu Chang, nakita niya ang mga salitang, "Chicken," salungguhit sa pader sa harap niya. Agad niyang inutusan ang isang tao na pumunta sa White Pavilion at sabihing magtungo si Wunwei sa pangalawang training ground bukas ng tanghali. Sinabi ni Yu Chang na kagagalak niyang ilubog ang ulo ni Wunwei sa salungguhit pit. Kinabukasan ng tanghali, nakita si Hyang Sam na sinasabihan si Wunwei tungkol dito. Nagtaka si Wunwei kung bakit ang tagal ni Yu Chang bago pumayag. Tinanong ni Gun kung paano pinukaw ni Wunwei si Yu Chang, ngunit sinabi niyang hindi niya kailangang sagutin ito kung ayaw niya. Ayaw sagutin ni Wunwei, sinasabing wala siyang ideya kung paano niya ito nagawa. Tumawa siya ng lihim, sinasabing hindi kailanman magiging patriarch ang kanyang kapatid na si Yu Chang kung ganoon kababa ang pasensya nito. Tinanong niya si Gun kung susubukan itong pigilan siya. Sumagot si Gun, bakit ko gagawin yun? Sabay dagdag na magiging napaka-entertaining ng laban. Sinabi ni Wunwei na sisiguraduhin niyang babalian niya lang si Yu Chang ng katawan, ngunit hindi niya ito papatayin. Nag-flashback sa eksena kung saan tinanong ni Gyujin si Yu Chang kung talagang balak nitong makipagduel kay Wunwei. Nagtataka siya kung bakit gagawin ni Yu Chang ang ganitong bagay. Sinabi ni Yu Chang na si Wunwei ang unang nang asar, kaya kung may problema si Gyujin, dapat niyang hanapin si Wunwei imbes na siya. Nagulat si Gyujin nang malaman niyang si Wunwei ang unang nag-provoke kay Yu Chang. Ito ang nagdala sa kanya sa White Pavilion, kung saan naroon siya ngayon, nagtataka sa kakaibang enerhiya ng kamatayan at lason na nararamdaman niya sa paligid. Habang pumapasok siya, tiyak niyang tama ang hinala niya. Maraming bakas ng Death Key at Poison Key sa lugar, na parang tirahan ng isang martial artist na lumihis na sa landas. Bigla siyang nakakaramdam ng malamig na presensya sa likod niya, Ghost Key. Agad niyang hinugot ang espada niya at mabilis na umatake patungo sa leeg ni Wunwei. Naawat ito ni Wunwei, at nagulat si Gyujin, nagtatanong kung si Wunwei nga ba talaga yon. Sinabi ni Wunwei na medyo marahas ang pagbati niya. Nagmamadali itong humingi ng paumanhin, sinasabing hindi niya inaasahang mapipigilan ang kanyang atake. Sinabi ni Wunwei na dumating siya sa pinakadi-inaasahang oras, dahil abala siya sa paggawa ng inner energy cultivation gamit ang Venom Dragon Essence Art. Nag-aalala siya dahil kapag nalaman ni Yu Chang ang kasalukuyang antas ng kanyang lason at inner energy, malaki ang magiging epekto nito sa plano niya. Kung ipinadala siya ni Sanong bago ang laban nila ni Yu Chang, magiging mas mahirap pa ito. Sinabi ni Gyujin na nag-aalala siya dahil sa mga narinig niya tungkol sa ginawa ng kanilang ina kay Wunwei, ngunit masaya siyang makita na nasa maayos itong kalagayan. Nagsimula siyang ngumiti. Napansin ni Wunwei na ang ekspresyon ni Gyujin ay parang sa kanyang master, at kitang-kita niyang tunay itong nag-aalala sa kanya. Sinabi ni Wunwei na mukhang hindi siya ipinadala ng matriarka, ngunit biglang sumakit ang ulo niya. Binitiwan ni Gyujin ang espada at mabilis na napansin ang kakaibang enerhiya mula kay Wunwei. Tinanong niya kung nalihis na ito sa outer path. Tinanong ni Wunwei kung ang tinutukoy ba niya ay ang lason na natutunan niya. Agad na tinakpan ni Gyujin ang ilong niya dahil sa masangsang na aura.
Ipinaliwanag ni Wunwi na ang cursed poison na nararamdaman niya ay isang halo ng mystic power at poison key, na ginawang magmukhang cursed poison. Sinabi niya na magiging mahirap itago ang mystic power at ghost key mula sa kanyang Reaper sight sa hinaharap, kaya kinailangan niyang gumamit ng katulad na pinagmulan upang ilihis ang hinala ng iba. Tinanong ni Gyujin kung bakit niya ginagamit ang cursed poison. Sinabi ni Wunwi na ito lamang ang lason na maaari niyang gamitin upang magamit ang poison puunki nang walang suporta mula sa kanilang angkan. Tila hindi kumbinsido si Gyujin, at sinabi ni Wunwi na natural para sa isang miyembro ng Tang Clan ang maghanap ng lakas at gumamit ng anumang magagamit upang makamit ito. Ibinuka ni Wunwi ang kanyang tindig at sinabi, kung hindi ka pa rin nasisiyahan kahit na sinabi ko na ang lahat, subukan mo akong harapin. Pinipilit niyang pigilan si Gyujin sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas. Naglabas siya ng aura na labis na ikinagulat ni Gyujin, sinasabing talagang malaki na ang pinagbago nito. Agad siyang nagsabi na ibang-iba na si Wunwi kumpara noon, kaya't hindi nakatakataka na maging maingat sa kanya ang kanilang ina at si Yu Chang. Dagdag pa niya, marunong na rin itong magsalita ng mga bagay na masyadong nakakagulat. Nagulat si Wunwi sa mga sinabi ni Gyujin, lalo na't napansin niyang ang enerhiya at killing intent nito ay napakapamilyar. Tumawa si Gyujin, sinasabing lagpas pa sa inaasahan niya si Wunwi, habang bahagyang namumula. Napagtanto ni Wunwi ang kanyang hinala, iyon nga ang enerhiya ng Divergent Spiritual Root, at tiyak na ito ang Blue Ghost Face Root. Sinabi niya na may maraming balita noon tungkol dito at nagtataka siya kung paano naging disipulo ng Huangchang sect ang unang tagapagmana ng pamilya, si Gyujin. Ipinaliwanag niya na ang Blue Ghost Face Root ay isang uri ng spiritual root na halos kinakailangan ng isang divergent, na nagbibigay ng pambihirang talento sa tagapagdala nito. Gayunpaman, ang spiritual root ay umaayon sa kaluluwa, kaya't nabubuo ito sa proseso ng pagsasanay ng espiritu. Paliwanag pa niya, ang ganitong uri ng ugat ay akma sa pamamaraan ng Huangchang sect, na binibigyang diin ang cultivation of the mind. Ngunit ang pinakamahalaga, ang Blue Ghost Face Root ay umuunlad sa gitna ng tunggalian. Kapag isinama ito sa prinsipyong martial ng Tang Clan, might makes right, maaari siyang maging isang death demon na walang pakialam sa pamamaraan o resulta. Sinabi ni Wunwi na hindi siya sa posisyong punahin ang enerhiya nito, lalo na't ang estado ng sariling enerhiya ni Gyujin ay hindi rin maganda. Mabilis namang isinuksok ni Gyujin ang kanyang espada, humingi ng tawad, at sinabi na nakalimutan niya kung bakit siya naroon. Humingi rin siya ng paumanhin sa paggambala sa pagsasanay ni Wunwi. Napansin ni Wunwi na madaling naibalik ni Gyujin ang killing intent ng Blue Ghost Face Root, na nagpapakita ng mataas na antas ng kontrol. Nabanggit niya na ang pagsasanay sa Huangchang sect ay tiyak na nakatulong. Pagkatapos, tinanong niya kung mahilig si Gyujin sa tsaa. Habang umiinom si Gyujin, tuwang-tuwa ito at sinabing masarap ang tsaa. Sinabi niya na madalas siyang umiinom ng tsaa sa Huangchang, ngunit bago sa kanya ang ganitong lasa. Ipinakita ni Wunwi na ang tsaa ay espesyal na nakuha mula sa Thousand Eye sect. Napahanga si Gyujin, at nagbigay siya ng candy na binili mula sa mission, sinasabing dati ay sinabi ni Wunwi na gusto niya ito. Bagaman sinabi ni Wunwi na hindi siya mahilig sa matatamis, nagpasalamat siya bilang pasasalamat. Habang nag-usap, napansin ni Wunwi kung gaano kalayo ang pagkakaiba ng Gyujin na may killing intent kanina at ang Gyujin na masaya at nag-aalok ng candy ngayon. Tinanong niya kung bakit naroon si Gyujin. Bago niya matapos ang kanyang tanong, sinabi ni Gyujin na naroon siya upang humingi ng paumanhin sa lahat ng ginawa ng kanilang ina at ni Yu Chang laban kay Wunwi. Sinabi ni Wunwi na umaasa siyang alam ni Gyujin na hindi nito mababago ang kanyang damdamin o mapapatawad sila. Tumango si Gyujin, sinasabing naiintindihan niya yon, ngunit nais pa rin niyang humingi ng tawad. Napabuntong hininga si Wunwi, sinasabing kahit ginawa iyon ni Gyujin, hindi pa rin niya babawiin ang duel. Sinabi ni Gyujin na una niyang inisip na napilitan lang si Wunwi, kaya nais niya itong pigilan. Ngunit ngayon, mukhang si Yu Chang ang nadadala sa mga kilos ni Wunwi. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya, lalo na't narinig niyang may ibang plano si Yu Chang laban kay Wunwi. Tinanong niya si Wunwi kung handa ba siya para rito.
Inamin ni Wunwi na alam niyang may ginagawa ang grupo ni Yu Chang, ngunit hindi tiyak kung ano. Habang iniinom ang tsaa, sinabi niyang siya man ay may mga paghahanda na rin, lalo na't sinubukan siyang lasunin ng madness poison. Sinabi ni Gyujin kay Wunwi na kahit matalo niya si Yu Chang, hindi niya maaaring balewalain ang kapangyarihan na hawak ni Yu Chang at ng kanilang ina sa kanilang angkan. Ayon kay Gyujin, kung matalo si Yu Chang, gagawin ng kanilang ina ang lahat upang itago ang kahihiyan. Tumawa si Wunwi, sinasabing masyado itong nag-aalala. Idinagdag niya na ang duel ay nagaganap dahil iyon ang gusto niya, at imbitado si Gyujin na manood bukas sa second martial stage. Nagulat si Gyujin ngunit sa huli ay pumayag. Kinabukasan, dumagsa ang mga tao para manood ng laban. May mga nagbibenta ng pagkain, at ang karamihan ay nagtataya kung sino ang mananalo at kung ilang palitan ng atake ang magaganap. Nagulat si Gyujin at tinanong si Wunwi kung ito ang talagang plano niya. Sinabi ni Wunwi na oo, dahil sa dami ng tao, kahit ang matriarka ay mahihirapang baliwalain ang resulta ng laban. Tiningnan ni Wunwi si Yu Chang na nakaupo sa gilid, mukhang kabado. Sinabi ni Wunwi na bilang nakatatandang kapatid, tutulungan niya si Yu Chang na makapagsimula ng maayos.